Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakapanood ka na ba ng ganito? Hindi ba't nakakaawang panuurin ng mga kalabaw na pilit ng pinag-aaway ng mga tao? Maski sa Pilipinas, nagaganap ang ganitong karahasan. Kada taon, ipinagdiriwang sa Carigara, Leyte ang Turugpo Festival. Parte ng kanilang tradisyon ay ang pag-awayin ang mga kalabaw at kasama rin dyan ang kabayo at manok. Marahas at hindi makatarungan ang okasyon na ito, kaya nito lang April 2023, formal na ipinatigil ang Turugpo Festival. Ayon sa Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act, iligal ang pananakit at pagmamaltrato sa mga hayop gaya ng kalabaw at kabayo. Maganda itong hakbang para tapusin na ang masamang sports ng Carabao fighting. Marami kasing tao ang humahanga sa tigas ng bungo at tibay ng kalabaw sa pakikipag-headbutt. Sa halip na paglabanin, patawirin na lang natin sila sa lubid. Baka mas matuwa pa ang mga tao kaysa mag-away. Kung tutuusin, hindi lang kalabaw ang kayang makipag-untugan. Sa ibang sulok ng mundo, may mga hayop na mas veterano pa sa pakikipag-headbutt. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kapatagan ng Himalayas. May hayop rito na kamukhang kamukha ng kalabaw, ngunit mas matapang raw at mas delikado. Meron itong matulis na sungay at malakas na katawan, kaya kapag nagalit ito, halos itapon na neto ang kanilang kalaban. Ito ang mga wild yak. Katulad ng kalabaw, headbutt o untugan ng ulo ang sukatan sa kung sino ang mananalo. Mga lalaking wild yak ang madalas na nagbabanggaan rito. Kung sino ang manalo, siya ang makakascore sa mga babaeng yak. Parang ang hirap paniwalaan na ang ganito ka-cute na hayop ay para palang halimaw kung magwala. Kung tutungo naman tayo sa kapatagan ng North America, dito natin masasaksihan ang tagisan ng mga bison. Ang bison o American buffalo ang pinakamalaking land animal ng Amerika. Tuwing buwan ng Hulyo at Agosto, ito ang panahon ng kanilang mating season. Nagiging abala ang mga lalaking bison sa pakikipag-untugan para ipakita kung gaano sila kalakas. Katulad din sa kalabaw at wild yak, ang pinakamalakas na lalaki ang may tsansa na makipaglabing-labing sa mga babae. Napakatibay ng bungo ng mga hayop na ito at parabang hindi sila nasasaktan sa tuwing nakikipag-untugan. Kaya kapag sinugod ka neto, tumakbo ka na. Kapag daraan ka sa kalsada na may bison, dapat ay nasa loob ka ng sasakyan para ligtas. Pero kung ang mga rhinoceros ang makakasalubong mo, hindi ka ligtas kahit nasa loob ka pa ng truck. Ito kasi ang isa sa pinakamalakas na mga headbutt sa buong mundo. Alam mo ba na sa sobrang lakas ng mga rhinoceros, sisiw lang sa kanila ang magpatumba ng Cape Buffalo. Maski pa nga ang leon na hari ng Africa ay natatakot umatake rito. May matalas itong sungay na kayang bumutas sa katawan ng sasakyan. Kaya naman siguradong durog ka kapag inuntog ka ng rhino. Pero kung baby rhino ang gustong umuntog sa'yo, patulan mo na lang. Ang cute kasi nila habang bata pa. Kung meron mang isang hayop na kayang tumalo sa rhino, yan ay walang iba kundi ang elepante. 2 hanggang 3 beses na mas malaki ang elepante, kaya alam mong talo ang mga rhino. Babala ito na huwag kang lumapit dyan. Okay. Kung ang pustahan ay ang hayop na malakas makipag-untugan, hindi magpapahuli dyan ang mga usa. Mukhang mabait ang mga usa, ngunit pag nagalit, handa itong makipagbardagulan. Mga lalaking usa lamang ang nakikipag-untugan dahil nag-aagawan sila sa atensyon ng kanilang nililigawan. Kung sino ang manalo, siya ang lalaking makakaskor sa mga babae. Sa sobrang tindi ng kanilang sagupaan, binabawian ng buhay ang kanilang katunggali. Gaya ng usa na ito na naaktohang may nakabuhol sa kanyang sungay na tigok na usa. Mas malala naman ang sinapit ng isang ito dahil kahit saan pa siya magpunta, dala-dala niya ang naputol na ulo ng kanyang kaaway. Bumuhol kasi ang kanilang sungay kaya hindi na ito natanggal.
Patunay ito sa kung gaano kalupit ang pakikipag-untugan ng usa sa kanilang katunggali. Dito ulit sa Africa, may kakaibang teknik ang mga giraffe sa pakikipag-untugan. Iwinawagayway nila ang kanilang liig na parang buntot at sa kanila ito pinapalo sa kanilang kaaway. Nakakatuwang panuorin ngunit delikado pa rin ito. Meron kasi itong sungay na pwedeng ipantusok sa kalaban. Kaya kung hinedbat ka ng giraffe, siguradong may kalalagyan ka. Siyempre, kung ang pag-uusapan ay basag ulo na hayop, hindi mawawala dyan ang mga musk ox. Sa tuwing nagiinit sa galit ang kanilang ulo, iniuuntog nila ito sa kanilang katunggali. Simple lang din ang dahilan ng kanilang bakbakan. Ipinapakita lang nito kung sino sa mga lalaking musk ox ang pinakamalakas at yun ay kung sino ang may pinakamatigas na bungo. May timbang ito na 300 kilos at may bilis na 30 miles per hour, kaya kapag inuntog ka nito, para ka nasagasaan ng rumaragasang sasakyan. Ang mga musk ox ay nagtataglay ng napakatigas na bungo, kaya hindi sila masyadong nasasaktan sa tuwing nauuntog. Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang mga bighorn sheep. Matatagpuan lamang ito sa kabundukan ng North America. Pero, sumikat naman ito sa buong mundo dahil ito na ata ang ultimate basagulero sa Animal Kingdom. Biruin mo yon, halos mabasag ang kanilang bungo sa pakikipag-untugan. Para pang ang dalawang bato na nag-uuntugan ang tunog ng kanilang ulo. Kahit mukhang delikado ang kanilang umpugan, hindi ito nagbibigay ng head trauma sa mga bighorn. Kung tutuusin, ang musk ox at big sheep ay kabilang sa pamilya ng mga tupa. Ang mga tupa kasi ay kilala sa mga nag-aalaga ng hayop na mahilig mag-headbutt. Gaya ng tupa na ito na naaktohang pinatumba ang pagkalaki-laking baka. Kaya naman kung meron kang alagang ganito, dapat kang mag-ingat at huwag kang magpapauntog sa small but terrible na mga tupa. Siyempre, hindi lahat ng headbutt ay masama. Gaya ng sa pusa, pag inuntog ka nila, ibig sabihin ay mahal ka nila. Pero kung higanting pusa yan, abay delikado yan. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat niyong pindutin ang subscribe button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Dos, Ellie at RK, Kay Feliciano Nipa, Clint Maverick Naval, Matthew Vidol Calios, Devlor Yael at Drake Gael Roque, Siemon J, Sean Jacob at Sebastian King Tejas, at sa pamilya ni J. Hans Domingo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!